Bilang isang behavioral analyst, napapansin ko ang isang malinaw na pattern tuwing Noche Buena o family reunion. May mga ugnayang pilit nating pinagdudugtong kahit may lamat na nasa kanan mo ang kuya mo, nasa kaliwa ang bunso mo. Ayon sa ating kultura, ito dapat ang pinakamalakas mong suporta. Sila ang mga taong nakasama mo sa iisang kwarto, kumain ng iisang ulam, at kahati sa lahat ng hirap nung bata pa kayo. Sila ang iyong kadugo. Sa psikolohiya, sila ang pinakamatagal mong kilala sa buong mundo. Sila ang may pinakamahabang track record sa timeline ng buhay mo. Pero ngayon, parang walang gustong magsalita sa kabila ng close-knit family ties. Bakit parang milya-milya ang distansya nyo sa isa't isa? Ang dating mahabang kwentuhan, nauwi na lang sa, kamusta? Busy ba? Tapos ang sagot, okay lang. Busy lang. Diyan na madalas napuputol ang koneksyon natin. Pagkatapos ng salo-salo, kanya-kanya ng sakay sa kotse, walang stay muna tayo. Walang pahabol na tawa. Nagmamadaling bumalik sa kanya-kanyang mundo at bago mo mamalayan, lilipas ang 3 buwan o higit pa na walang kahit anong paramdam, ang tinatawag nating dugo ay naging parang estranghero sa inbox mo. Kung hihimayin natin ang psychology sa likod nito, maiisip mo talaga, paano nauwi sa ganito ang mga batang dati ay magkayakap sa iisang banig? Bilang analyst, hindi lang ito usapang data. Tatanungin kita ng diretsahan. Kabayan, sa kabila ng family is forever mindset natin. Kumusta na ba talaga ang lagay ng relasyon mo sa mga kapatid mo? Kailan ka huling tumawag sa kanila hindi dahil may kailangan? Hindi dahil may paki-asikaso o pautang, kundi dahil gusto mo lang marinig ang boses nila? O baka naman tumatawag ka lang dahil pakiramdam mo ay weird? O baka mapunahan ka ng ibang kamag-anak kung di ka magparamdam? Isang obligasyong kailangang i-check para lang masabing okay kayo. Lumaki tayo sa sistemang nagdidikta na ang pamilya ay pamilya. Ano man ang mangyari, ang dugo ay mas malapot sa tubig. Itinanim sa atin na ang paglayo ay isang uri ng pagtataksil sa ating pinagmulan. Madalas nating marinig sa mga handaan pag nawala ang mga magulang nyo. Kayo-kayo na lang ang magtutulungan. Isang pangakong puno ng pag-asa, pero madalas ay nagiging sanhi ng matinding pressure. Ngunit ang empirical reality na natuklasan ng modernong psikolohiya ay nakakagulat. Ang pagiging magkadugo ay hindi garantiya ng emosyonal na kaligtasan o panghabambuhay na pagkakaibigan. Sa pagpasok natin sa peak ng ating adulthood, mga 40 pataas, madalas nating mapansin na parang kusang tumatabang ang ugnayan sa ating mga kapatid, isang natural na siklo na bihira nating pag-usapan. Gusto kong linawin, hindi ito dahil masama kang tao. At lalong hindi dahil ikaw ay isang walang kwentang kapatid. Kahit pa yan ang ipinamulat sa atin ng lipunan, may mga logical at evidence-based na psychological na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong emotional distance na labas sa usapin ng pagmamahal. Kaya ngayon, himayin natin ang 5 pangunahing variables o dahilan sa likod ng pattern na to na madalas nating nararanasan sa pamilyang Pilipino. Sana sa pag-intindi natin sa agham sa likod nito, mabawasan ang bigat ng guilt o konsensya na matagal mo nang dala-dala
natin para mas maintindihan natin ang system dynamics ng inyong pamilya. Gumamit tayo ng isang analogy. Isipin nyo ang inyong pinagmulan bilang isang malaking aquarium. Noong bata pa kayo, ang magkakapatid ay parang mga isda sa iisang aquarium. Sabay lumalangoy. Iisang direksyon at laging magkadikit, same water composition, same food distribution, same ecosystem. Pare-pareho ang nutrients na nakukuha nyo mula sa inyong mga magulang. Pero pagdating ng adulthood, dito na nagbabago ang agos dahil sa trabaho, asawa, o magkaibang paniniwala, inililipat kayo sa magkahiwalay na environment. Ang isa ay maaaring napunta sa fresh water, habang ang isa naman ay sa salt water. Kahit galing kayo sa iisang pinagmulan, hindi na pareho ang salinity ng mundong ginagalawan ninyo ngayon. Kayo pa rin ang dating isda. Pero hindi na kayo pwedeng mabuhay sa iisang tubig. Nag-evolve na ang inyong coping mechanisms based sa kung anong buhay ang kinalakihan nyo bilang matatanda. Puntahan natin ang unang dahilan o ang unang variable, divergent trajectories. Ito ang paghihiwalay ng landas na unti-unting nagbubura sa inyong tinatawag na common denominators. Nung bata pa kayo, napakataas ng correlation ng mga karanasan nyo. Halos lahat ng aspeto ng buhay nyo ay magkadikit at magkatugma. Parehong eskwelahan, parehong palabas sa TV tuwing hapon, at parehong sermon ng magulang na sabay ninyong tinitiis sa hapagkainan. Pero sa pagtanda, ang mga common denominators na to ay unti-unting nawawala. Ang dating iisang bilog ay naghihiwalay hanggang sa maging dalawang magkaibang mundo na lang. Halimbawa, ang kuya mo ay naging busy corporate executive sa Makati, habang ang bunso naman ay mas piniling maging hands-on entrepreneur sa kanilang munting shop. Hindi lang career, pati lokasyon. Ang isa ay na-base na sa gitna ng ingay ng Metro Manila, habang ang isa naman ay mas komportable sa tahimik na buhay sa probinsya. Kasal, bagong trabaho, o paglipat ng bahay, ang bawat life transition ay parang sanga ng puno na unti-unting lumalayo sa isa't isa. Dumadating sa point na kapag nagkaharap kayo sa reunion, kailangan nyo pang pilitin humanap ng mapag-uusapan dahil wala na kayong shared reality. Sa behavioral psychology, basic ang logic. Intimacy is directly proportional to shared experiences. Kapag nabawasan ang common ground, natural lang na lumayo ang loob. Sa madaling salita, kapag ang inyong mga karanasan ay tuluyan ng nag-diverge, natural lang na sumunod din ang antas ng inyong pagiging malapit. Simple math lang to. Divergent experience equals relational distance. Huwag nating piliting hanapin kung sino ang nagkulang o sino ang nagbago. Walang may kasalanan dito. Ito ay resulta lamang ng natural na paglaki ng bawat individual sa magkaibang direksyon. Parang mga sanga ng puno, kailangang lumayo para lumago. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang variable, ang latent trauma activation. Dito natin hihimayin ang mga sugat ng nakaraan na ngayon lang kumikirot. Nung mga bata pa kayo, maaring hindi mo masyadong pinoproseso ang disparity, ang pagkakaiba ng trato o tensyon. Tinatanggap lang natin dahil iyon ang normal sa loob ng bahay.
Dito nagsisimula ang invisible competition. Akala mo mas paborito ni mama si kuya. O baka pakiramdam mo ay mas spoiled si bunso dahil siya ang laging pinagbibigyan. Hinayaan mo lang iyon dati dahil wala ka namang magagawa. Bata pa kami. Ang katwiran mo, at sa totoo lang, wala pa kayong control sa dinamiko ng inyong tahanan. Pero ang mga sugat na kinimkim ay parang pressure cooker. Habang tumatanda kayo, ang mga na-repress na emosyon ay dahan-dahang umaakyat sa surface. Naghahanap ng labasan, lalo na kapag may krisis na kailangang harapin. Tulad ng tanong na, sino ba talaga ang dapat mag-alaga at magpuyat para sa may sakit nating magulang? O kaya naman, ang usaping madalas ikasira ng magkakadugo, paano hahatiin ng patas ang mana o ang kapirasong lupa na naiwan sa inyo? Biglang lalabas ang pait na linyang. Bakit lagi na lang sa akin? O bakit ikaw lagi ang tama? Sounds familiar. Diba? Ang lumang hierarchy at dynamics ng mga bata pa kayo ay nagiging filter sa bawat pag-uusap nyo sa kasalukuyan kahit may sari-sarili na kayong pamilya. Kaya kung may matinding ilangan o tensyon kayo ngayon, tandaan nyo, maaaring hindi ito issue ng present time. Ito ay mga unresolved data points mula sa inyong childhood na hindi na-process. Kaya nag-manifest bilang lamat sa inyong adult relationship. Dito na tayo papasok sa ikatlong variable, the energy, economy, and obligatory ties. Dahil ang relasyong nakabase lang sa obligasyon ay mabilis maubusan ng pondo, maging tapat tayo sa pagsusuri. Bakit ka nga ba talaga nagre-reach out sa kapatid mo? Dahil ba namimiss mo talaga ang kwentuhan nyo? O dahil nararamdaman mong duty mo ito bilang kapamilya? Sa social psychology, may dalawang klase ng network, voluntary at obligatory relationships. Ang voluntary relationships ay nagbibigay ng energy kapag kasama mo sila, nagcha-charge ang iyong mental battery. Pero ang obligatory relationships ay nagdi-drain ng energy. Nakakapagod itong i-maintain dahil hindi kusa ang pagdaloy ng pagmamahal sa mundo ng mga adult. Ang emotional energy natin ay hindi unload. Finite o limitado na lang ang resources na kaya nating ibigay sa ibang tao. Bilang mga magulang o breadwinner, kailangan mong i-allocate ang energy mo sa asawa, sa mga anak, sa demanding na trabaho, at lalo na sa sarili mong mental health. Wala na tayong infinite surplus tulad ng kabataan natin kung saan kaya nating magpuyat at makipagtalo ng paulit-ulit ng hindi napapagod. Dito na pumapasok ang subconscious pruning. Kusang lumalayo ang loob natin sa mga relasyong toxic o nakaka-drain. At mas pinipili natin ang mga taong nagbibigay sa atin ng charge. Kailangang maintindihan ng bawat Pilipino. Ang pagpili sa iyong peace of mind ay hindi pagiging makasarili. At hindi ito pagtalikod sa iyong utang na loob. Ito ay isang biological at psychological survival mechanism. Hindi ito pagiging walang utang na loob. Ito ay paraan ng ating psyche para maprotektahan ang ating mental capacity mula sa overload. Ika-apat na dahilan, systemic reorientation. Ang paglipat ng priority sa iyong bagong pamilya ay hindi pagtataksil sa iyong pinanggalingan, kundi senyales ng healthy development. Kapag nagpakasal ka at nagkaanak, nag-iiba ang primary focus ng system mo. Mula sa iyong family of origin kung saan ka lumaki, lilipat ang atensyon mo sa iyong family of creation. Ang pinakasentro ng iyong oras at atensyon ay hindi na ang mga kapatid, kundi
ang asawa at mga anak. Ito ang natural na evolution ng ating roles sa buhay. Kahit pa madalas itong misinterpreted sa ating kultura, dito madalas may nagkakaroon ng system friction. Kapag ang expectations ng nakaraan ay bumabangga sa responsibilidad ng kasalukuyan, doon nabubuo ang lamat sa pagitan ng magkakapatid. Sa isang panig, nandyan yung kapatid na loyalist sa family of origin, yung laging oo sa utos ni mama o hiling ng mga pinsan. Sa kabilang panig, nandyan yung nakafocus na sa kanyang family of creation, ang asawa at anak niya. Dito na nag-uumpisa ang lamat. Sa clinical perspective, walang mali sa dalawa. Pareho silang may valid na punto. Pero ang problema, magkaiba na sila ng operational rules. Ang dating shared world nyo, nahati na sa magkaibang prioridad. Sa family systems theory ni Murray Bowen, tinatawag natin itong differentiation of self. Ito ang sukat kung gaano mo kayang panindigan ang sariling prinsipyo nang hindi nagpapadala sa pressure ng emotional fusion ng pamilya. Ito ang proseso ng pagiging totoong individual, yung paglabas sa anino ng pamilyang kinalakihan mo para makabuo ng sarili mong identity na hindi lang nakadepende sa kung anong gusto nila para sa'yo. Huwag kang makaramdam ng sobrang guilt. Ang pagbubuo ng sariling hangganan ay hindi pagtalikod sa utang na loob. Isa itong developmental milestone na kailangang ma-achieve ng bawat malusog na adult. Kailangang basagin ang stigma. Ang pag-prioritize sa asawa at anak kaysa sa kapatid ay hindi pagtataksil o pagiging walang utang na loob. Ito ay pagtupad sa iyong primary obligation at ang bagong social contract mo bilang isang ganap na adult at magulang. Ikalimang dahilan, ang identity crystallization. Habang nagiging malinaw ang pagkatao mo, mas nagiging hayag ang mga incompatibilities nyo. Nung 20s mo, parang luwad pang identity mo, fluid at flexible. Pero pagdating ng 30s at 40s, crystallized na ito. May sariling hugis at paninindigan na mas kilala mo na kung sino ka talaga. Ano ang non-negotiable values mo? At kung anong environment ang toxic na para sa iyong mental health. Sa pag-mature natin, tumataas ang ating self-awareness. At kasabay nito, nagiging mas malinaw sa atin kung aling mga relasyon ang hindi na aligned sa ating core values. At masakit man aminin sa kontekstong Pinoy, minsan, ang relasyong hindi na nagtutugma sa kung sino ka ngayon ay ang mismong kapatid mo. Maaring masyado nang magkaiba ang inyong pananaw sa buhay mula sa usaping pera, paraan ng pagpapalaki ng anak, hanggang sa magkaibang kulay ng politika o baka naman ang communication style niya ay masyado ng draining, yung tipong pagkatapos ng bawat usapan, pakiramdam mo ay simot na simot ang mental state mo. At ang pinakamahirap, baka tuwing magkasama kayo, pakiramdam mo ay regress ka na tila bumabalik ka sa pagiging helpless na bata na walang boses. Ayon sa socio-emotional selectivity theory, habang tumatanda tayo, natural na lumiliit ang ating social circle. Hindi na ito paramihan ng likes o barkada. Mas pinipili na natin ang lalim at sustansya ng connection kaysa sa dami. Isipin mo tong emotional pruning. Para tayong nag-aalaga ng halaman, kailangang putulin ang mga sangang hindi na nagbibigay ng buhay para hindi mabulok ang buong puno.
Ito ay isang intentional na pagtatanggal ng mga koneksyong hindi na nagsiserve sa ating well-being. Kaya ang pagdistansya sa kapatid, bagamat mahirap sa kulturang Pinoy, ay minsan isang logical choice. Hindi ito pagtalikod sa dugo, kundi pagpili sa iyong mental health at kapayapaan. Pag tiningnan natin ang 5 psychological variables na ito mula sa differentiation hanggang sa selectivity, mapapansin nyo ang isang malinaw na pattern. Lahat ng ito ay may malinaw, logical, at siyentipikong rason. Hindi ka masamang anak o kapatid. Ikaw ay isang taong naghahanap lang ng tamang espasyo para huminga. Pero ang paradox dito, kahit na iintindihan na natin ang logic ng paglayo, bakit masakit pa rin? Bakit parang may bitak pa rin sa puso kahit tama naman ang desisyon? Bakit may sense of emptiness pagkatapos ng napakaikling kamusta sa reunion? Yung upuang katabi mo, occupied naman. Pero ramdam mo ang milya-milyang distansya. Ito ay dahil ang kapatid mo ang nagsilbing pinakaunang classroom mo sa mundo ng human interactions. Bago pa ang mga kaibigan. Sila ang kauna-unahang social peers mo. Sa kanila mo unang natutunan ang hirap ng kompetisyon. Ang hapdi ng selos. Ang tamis ng pagbibigayan at ang lalim ng empatiya. Sila ang prototype ng bawat relasyon mo ngayon. Sila ang nag-set ng baseline data ng social skills mo. Kaya kapag naging estranghero sila, parang nayayanig ang pinakapundasyon ng iyong pagkatao. Kaya kahit tanggap na ng iyong prefrontal cortex ang rason kung bakit kailangan mong lumayo para sa iyong peace of mind, hindi mo mapipigilan ang iyong emotional center na magluksa. Huwag mong isipin na ikaw ay mahina o walang utang na loob. Ang nararamdaman mong lungkot ay isang valid na data of loss na kailangang iproseso. Isipin mo ito. Ang hapdi na yan ay patunay na minsan sa buhay mo, ang relasyon ninyong magkapatid ay naging totoo, malalim, at makabuluhan. Kung ganoon, ano ang mga strategic interventions na maaari nating gawin para ma-navigate ang mahirap na phase na ito? Bilang inyong analyst at gabay sa usaping ito, may dalawa akong pangunahing rekomendasyon na dapat ninyong isaalang-alang. Una, ibaba mo na ang dala-dala mong guilt o konsensya sa ating kultura. Parang kasalanang mortal ang lumayo sa kapamilya. Pero hindi kailangang maging habambuhay na parusa ang pagmamahal. Tandaan mo, ang paglayo ninyo ay hindi nangangahulugang isa kang masamang kapatid. Hindi mo tinalikuran ang inyong dugo. Pinoprotektahan mo lang ang iyong pagkatao at mental health. Sa totoo lang, ito ay simpleng resulta ng magkaibang trajectory ng buhay. Hindi lahat ng magkasabay lumaki ay nakatadhana na maging magkapareho ang destinasyon o values sa pagtanda. Hindi ito pagtalikod, kundi resulta ng pag-reallocate ng iyong energy at pag-set ng malusog na boundaries. Ginagawa mo ito para magkaroon ng space ang growth mo na hindi nahihila pababa. Dahil ang relasyong pinapanatili lang dahil sa obligasyon o pilit na utang na loob ay hindi totoo, ito ay pabalat bunga lamang. Unfair din ito sa kabilang party na umasa sa isang koneksyong wala na doon. Pangalawa, kailangan mong i-recalibrate ang expectations mo. Sa ating kultura, tinitingnan natin ang kapatid bilang default na kakampi, pero hindi ito laging reality. Kung ine-expect mo na ang kapatid mo ay magiging best friend mo forever,
madidisappoint ka lang. Psychology tells us that sibling bonds are often involuntary associations, not chosen ones. Pero kung i-define mo sila bilang mga taong kabahagi ng original history mo, mag-iiba ang pananaw mo. Hindi sila kailangan maging katuwang sa kasalukuyan para maging bahagi ng iyong pagkatao. Hindi nyo kailangang mag-usap linggo-linggo o pilitin ang pagsasama sa bawat family reunion kung ito ay nagdudulot lang ng toxicity. Ang distansya ay hindi laging pagtalikod. Minsan, ito ay pag-iingat. Sapat na yung alam nyo na andiyan kayo para sa isa't isa sa mga critical events ng buhay. That is a functional adult-sibling relationship. Hindi ito pagkukulang sa pamilya. Ito ay pagtanggap sa katotohanan. Ang ganong klaseng parameters ay sapat na para masabing may kwenta ang relasyon nyo. Hindi kailangan maging magkadikit ang bituka para masabing pamilya pa rin kayo. Malinawin natin, ang pagsasabing hindi mo na kailangan ang kapatid mo araw-araw ay hindi pagputol ng tulay. Hindi to pag-abandon sa inyong utang na loob sa isa't isa. Ito ay pag-acknowledge na nag-evolve na ang form ng inyong relasyon. Tulad ng pagbabago ng panahon. Normal lang na magbago rin ang dynamics nyo bilang magkakapatid. Mula sa obligasyon na idinidikta ng tradisyon, naging isang personal na desisyon. Pinipili mong magmahal mula sa malayo dahil doon kayo parehong mas healthy. Mula sa nakasanayan o habit lang, naging isang mas malalim na pag-unawa. Dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan sa loob ng tahanan at sa sarili mo, sa ating kultura. Kadikit, sanay tayong magkadikit. Pero ang tunay na maturity ay nagsisimula kapag ang dependence ay naging independence. Ibig sabihin, hindi na tayo umaasa sa validation ng pamilya, kundi natuto na tayong tumayo sa sariling mga paa. Sabi nga ng sikat na psychotherapist na si Irvin Yalom, ang relasyon ang nagpapagaling. Relasyon. Mismong relasyon. Ngunit kailangan itong maging ligtas na espasyo. Applicable din ito sa magkapatid. Hindi kailangan madalas ang usapan o laging magkasama sa bawat okasyon. Ang mahalaga ay ang kalidad ng koneksyon, yung totoo kapag nangyari. Hindi pilit. At hindi dahil lang sa obligasyon. Kung na-identify mo ang sarili mo sa pagsusuring ito, tandaan mo, hindi ka masamang anak o kapatid dahil pinili mong bigyan ng hingahan ang sarili mo. At kung nakaramdam ka ng bigat dahil nagkakalayo kayo ng kapatid mo, bitawan mo na ang guilt. Ang paglayo ay hindi laging pagtalikod. Minsan, ito ang pinakamataas na anyo ng respeto sa inyong kapayapaan. I-store mo ang data na to sa isip mo, hindi ikaw ang may problema. Hindi kasalanan ang maghangad ng sariling katahimikan kahit laban ito sa nakasanayang tradisyon. Ang buhay ay may kani-kanyang direksyon ng paglago. Parang mga sanga ng iisang puno kailangang maghiwalay para masikatan ng araw at hindi magsakalan sa iisang lilim. Ang relasyon sa kapatid sa adulthood ay hindi na palaging tungkol sa pag-aalaga o pagiging brother's keeper. Minsan, ito ay tungkol na lang sa pag-unawa na magkaiba na ang inyong mga mundo. Sana ay nakapagbigay ng kalinawan ang analysis na to para sa peace of mind nyo. Tandaan, ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap sa katotohanan ng inyong ugnayan. Hanggang sa susunod na pagsusuri, ito ang inyong mindful mate. Maraming salamat at naway mahanap mo ang iyong sariling puwang sa pamilya.